Hello Chris, welcome back to my channel. I'm Roan. It's been a long time since my last book haul and I think it's time for a new one dahil kung nakita niyo sa preview, napakarami kong kailangan i-book haul. Let's do it slowly but surely. Ayoko siyang gawin na isang bagsakan dahil manonood ba kayo ng 2 hours ng book haul video lang? Ginawa ko ng movie, di ba hindi? So gagawin natin, paunti-unti nating i-book haul para hindi rin aksayado sa oras nyo, crazies, di ba? So ito, i-haul ko ngayon. Nabili ko to sa Books ni Tess. Isa siyang Facebook online bookstore. Ang bigat, baba ko muna guys. Baka maano yung kamay ko, wrist ko. Yung dalawang to, matagal ko na siyang nabili. Mga a few months back na. Matagal na talaga siguro nung June. May, June, July. Nakalimutan ko na. Let's start muna sa fantasy. Unahin ko na to. The Eye of the World by Robert Jordan. So this is the first book sa The Wheel of Time series. And these books have 14 books overall. At for sure kung aficionado ka ng fantasy genre, alam nyong namatay si Robert Jordan na hindi niya natatapos yung buong series pero tinuloy siya ni Brandon Sanderson. Ito sikat na sikat to. So I think hindi ko na siya kailangang bigyan ng synopsis dahil baka ma-butcher ko pa yung synopsis. Ayoko mapagalitan ng mga fantasy readers dyan, di ba? At ito pala ko talaga bilhin to sa fully book, yung hardbound. Tapos nung nakita ko yung presyo, ibalik ko na ang mahal-mahal. Alam niyo yung, I get it, I look at the price, and I put it back, ganun. Ito mura lang bili ko dito. Meron nga siyang step back po siya. Ayan. O, diba? So, I think 90 pesos lang yata bili ko dito. 99. Basta hindi siya lalagpas ng 100. Punta naman tayo sa paranormal romance. Yan. So, next is itong Pleasure of a Dark Prince by Kresley Cole. So, this is the 8 books sa Immortals After Dark series. So, sa buong series na to, meron siyang, for now, meron siyang 17 books. Yung 17th book, nirelease siya noong 2017. Yung kasunod, yung 18th book, ang expected publication date niya is 2022. Expected pa lang yun. Hindi pa siya sure. And, ang 19th book, nagulantang ako nung nakita ko sa Goodreads. Yung 19th book, ang expected publication date niya is sa 2030. 2030? Tagal pa. I can't. I think siguro babasahin ko na lang kung ano yung merong available akong books dito. Yung makikita kong book ni Kresley Cole, I can't wait that long. I'm an impatient person. And kung suki na kayo sa channel ko, you know that I'm an impatient bitch. I don't like waiting. I'm a Gemini. I want to read in a faster pace. That's why I always buy books that is usually finished already so that I can binge read them. Okay? Without waiting for years. Ba't ako nag-English anyway? Na-English yata ako, kaya napa-English ako. Anyway, so this book is about our female lead that is a huntress. And a male lead that is the prince of the Lycae. So, our male lead is in love or he likes our female lead for a very, very long time. As in, lagi niyang pinapanood yung ating female lead sa malayo. Stalker ba tawag doon? Romance book to. Pag romance hindi, ang tawagan, romantic. Anyway, nung nabasa ko yung sinasabi ko, hindi ba stalker tawag doon? Anyway, hindi ko alam. Hindi ko alam kung goddess ba yung babae or what. Malay natin kasi masyadong vague yung synopsis. Maybe there's a proper explanation sa behavior ng ating milid. Tignan natin. So, the next book naman is Eat, Pray, Love by Carolyn Sparks, one of my favorite paranormal romance authors. So, this is the 9 books sa Love at Stake series. So, sa series na meron siyang 16 books overall. And I've read all of her books sa series na to.
Pati rin yata iba books na nabasa ko na, except sa historical romance niya, dahil hindi ko mahanap, hindi rin makahanap na so kaya hindi ko siya mabasa. So, sa lahat ng authors yata, I think, kay Carolyn Sparks ako may pinakamaraming nabasang books. Because I like her writing style and the way how she delivers her story. It's so comedic, it's so campy yung story niya. I like it. So, this book is about a shapeshifter looking for a wife. Bakit kailangan niya ng wife? Kasi meron siya mga foster children na inalagaan. Tapos iniisip niya na kailangan niya ng partner para palakihin yung mga foster childrens niya. And then, ang requirement niya lang is not mortal. Basta hindi mortal. Okay lahat, wag lang mortal. But, he found the perfect woman, but our female lead is immortal. And, our female lead is the daughter of the head of the CIA. So, mas natakot pa si ating shapeshifter. I think, Panther yata siya, Panther, sa pagkakaalala ko. Yan, Eat, Pray, Love. So, the next one is itong Wanted, Undead, or Alive by Carolyn Sparks. So, I've read this also. So, this is the 12 books sa Love at Stake series niya. Katulad sinabi ko, may 16 books siya. So, itong book naman to, this is about our male lead that is a vampire and our female lead that is a werewolf princess. So, from the mythology itself, alam niyo naman na lagi magkakaaway ang mga werewolf tsaka mga vampire. But, kailangan nilang ipagsantabi yung kanilang differences because they are put together as a partner. Kasi may mission silang dalawa. Kailangan nilang tiisin ang isa't isa. They have no choice but to tolerate each other. Yan. Ang next is Born of Night by Sherilyn Kenyon. So, this is the first book sa The League Nemesis Rising. So, these books will be about the League of Assassins. So, nung nakita ko yung word na League of Assassins, period, yun na yun. Mine, babasahin ko na siya. I love it. So, sa buong series na to, meron siyang 14 books overall for now. I'm not sure kung magre-release pa si Miss Sherilyn Kenyon. So, pagkakalam ko, oo kasi yung 14th book, alam ko to be released pa. Yung last nito. Nandun yung iba kong Sherilyn Kenyon books. So, kung napanood yung iba kong book haul videos, yung may hawak akong napakalaking box for 1.8, karamihan na nabili kong books is kay Sherilyn Kenyon. So, itong book na to, sa pagkakaalala ko, ang ating lead, he is the command assassin. Dati siyang part talaga ng league, pero tumakas siya. So, now he's a fugitive. So, maraming naghahabol sa kanya para ipatumba siya. Siyempre, marami siyang alam, malakas siya. So, gusto siyang eradicate ng the league. So, next naman is itong Born of Fire by Sherilyn Kenyon. So, this is the second book sa The League Nemesis Rising. So, this book is about Army Lead, a fugitive assassin. Bakit puro sila fugitive? Fugitive assassin and a bounty hunter. So, ang ating female lead is the bounty hunter. But, the thing is, close family friend ng female lead itong male lead. So, complicated. So, dati silang friends sila. Tapos, ngayon, enemies sila. Pero, nag-aalangan yung babae na tsugiin yung lalaki. Pero, trabaho din ng babae yun. So, ano gagawin niya? I don't know. Let's read to find out, right? So, next naman is mga historical romance books. Ayan po siya, sneak peek. A few moments later. This book, A Wallflower Christmas by Lisa Kleypas. So, this is the 4.5 book sa the Wallflower series. Novela lang siya. So, this is about Ralph Bowman has just arrived so he can meet Lady Natalie, the bride that is chosen for him. So, si Ralph, he is the brother of the other Wallflower sisters, yung dalawa na American heiresses. Kapatid nila to. So, next one, favorite author ko rin to pagdating sa historical romance. Kasi mahilig talaga ako sa mga comedic type of books. So, hindi siya masyadong serious. Alam niyo parang light reads lang. So, the next is itong The Highlander's Promise by Lindsay Sands. So, this is the 6th book sa Highland Bride. So, bakit binili ko to? Highlanders. Period. Highlanders. Pag may word na Highland, Highlanders, Scottish. Bibilin ko talaga siya. So, anyway, this is about Ole. Beauty product here. Anyway, Ole Buchanan is in a vacation when he saved a raven-haired woman from the ocean. She knows nothing of her own identity. Ano yung summary? Yeah. So,
si Kuya Boy mo, tumakas lang siya. Papunta sa hunting lodge, sabi niya, vacation mode muna ako. Tapos, nakita niya si ate girl mo na palutang-lutang siguro, tapos niligtas niya. Tapos si ate girl mo, hindi niya alam kung sino siya, hindi niya alam pangalan niya, hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya, whatsoever. And, ang akala din ng babae, mag-asawa silang dalawa. Hindi ko alam, yun yung nakalagay sa synopsis. Anyway, sa buong series na to, meron siyang 10 books currently sa series, 10 books. So, next book naman is itong Darling Beast by Elizabeth Hoyt. So, I'm collecting this certain series talaga sa kanya, itong Maiden Lane, kasi nabasa ko na yung ibang books ni Elizabeth Hoyt. Okay lang naman siya, okay. I think, nasa more on 3 lang siya sa akin. And I have a high expectation for this series kasi ito talaga yung pinapalandakan pagdating sa books ni Elizabeth Hoyt. Ito talaga yung pinakasikat sa kanya. Anyway, this book is the 7th sa Maiden Lane series. And meron siyang 12 books overall sa series. Tapos meron pang 2 novela. Our main lead is falsely accused of murder and he is mute from a fatal beating, but he escaped from that bedlam. Then, itong main lead natin, dati kasing, alam ko Viscount siya, pero naka-undercover siya, so nakatira siya sa isang decrepit na bahay. Tapos dun makikilala niya yung female lead natin, isa siyang premier actress na minalas din sa buhay. Doon sila magkakakilala. I don't know kung dorm ba siya, apartment yung bahay, or what. Basta doon sila magkikita. Itong Bewitching by Jill Barnett. So, I haven't read any book from her, but nung nakita ko yung synopsis ito, I am so intrigued. So, I think I will try her book because of this one. So, this is the first book sa Regency Magic. So, it is just a duology. 2 books lang siya. So, this book is about a witch and a duke. Oh my God! O, diba? Witch and a duke. And their chaotic relationship. Masyadong vague yung synopsis. Nakakalito. So, I will not try to explain it to you kasi baka manosbig kayo dahil hindi nyo ako maintindihan. Basta, Duke and a Witch. I love it. And next one, excited na ako dito. Itong Breath of Magic by Teresa Medeiros. Bago pa siya, guys. Nakapasok pa siya from National Bookstore, 179.50. Kit nabili ko siya sa books ni Tess. So, this one is the first book sa Lennox Family Magic. So, duology lang din siya, katulad dito sa book ni Jill Barnett, para silang duology lang din. So, this book is also about a witch. Napansin niyo naman, di ba, may broomstick. Our witch, female lead, crash lands straight to the 21st century. Hindi po siya crash landing on Newton or Cree, okay? Our witch crash lands on the 20th century isekai. I love it. Gusto ko yung reverse isekai. Yung imbis na yung female lead, mapupunta siya sa past. Alam niyo, mapupunta siya sa present. Diba? Alam mo, imagine nyo na, the heck, ano to? Okay. Next book is itong Shanna by Kathleen A. Woodwest. So, if you're a aficionado of historical romance, for sure, you've read the name Kathleen A. Woodwest. I think she's one of the earlier authors, pioneers sa historical romance. Ang tagal-tagal niya na talaga nagsulat. Siguro hindi pa pinanganak yung mama ko, nagsusulat na si Kathleen E. Woodwest. Ganun na pa siya katagal nagsusulat ng historical romance. So, this book is Shanna. Tagal kong binanggit yung title. Anyway, Shanna is all about a pact is sealed in secret. A dashing and doomed criminal consents to wed a beautiful heiress. So, I think this will be a marriage of convenience type of story terms. The next book naman is itong Guardian Angel by Julie Garwood. Oh my God, look at this cover. As in, hanap-hanap ko talaga tong cover na to. Meron siya metallic sheen, crazies. Ayan, naka-emboss pa siya. Look, it's so gorgeous. Pakita natin. Ayan, sa ring net. Di ba nakikita nyo? It's so damn pretty. Kahit wala siyang step back, it's okay. Vintage. Julie Garwood book. It's a steal kasi pag nakita nyo magkano binibenta to sa eBay, sa ibang bansa, magugulantang talaga kayo. Ang mahal. Kaya, nung nakita ko to sa Booksetters at nauna akong mag-ngain, swearty. Kasi ayoko nito, nakakainis to.
yung permanent sticker. I don't like that. So anyway, this book is the second book sa Crown Spice series niya. And sa series na to, it has 4 books all in all. So our main lead is on a hunt for a pirate who killed his brother. Yup. And then, our female lead, Tagalogin ko na nga. Tapos yung female lead natin, humingi siya ng tulong sa male lead natin. She needs a protection. Kung bakit, hindi ko pa alam, dahil hindi ko pa nga nababasa, di ba? Kailangan ko muna siya masahin para malaman. Yun ang synopsis, yun. Next, Julie Garwood again. Ransom. Ayan. I like, gusto talaga mga vintage covers kasi naka-emboss siya. Usually, pag naka-emboss talaga, mga vintage yan, yung mga first print, yung mga luma na talaga. Diba naka-emboss siya? Anyway, this is the second book sa Highland Lairds Trilogy. Hindi ko alam kung paano masabi yung synopsis dito dahil ang gulo-gulo talaga. Ang rami-rami nangyari. Feeling ko, kinwento na nila lahat na nangyari sa book dito sa synopsis. Ano nga ulit yan? Hotstar. Pasensya na kayo. Nandito yung kapatid ko tatanong ng pagkain. Anyway, yun. Crazies. Next book naman, itong author na to, isa to sa mga earlier historical romance authors na nabasa ko dahil sa mama ko. May libro kasi siya ng author na to. Tapos wala akong mabasa nun. Wala na akong mabasang witch comics dahil ayaw niya na akong bilhan. Ayaw akong bilhan ni mama. So, may nakita ko sa bookshelf niya, binasa ko. Tapos sa gulantang ako, romance pala for adults. From witch comics to historical romance, my gosh, straight to the fire. Anyway, kasalanan ni mama kung bakit na-addict ako sa historical romance. Next, Sweet Briar ni Jude Deveraux. Itong book na to, this has a marriage of convenience. Period. Yun na yun. Marriage of Convenience sold. So, next book is Highland Velvet ni Jude Deveraux. So, this book is the third book from the Montgomery and Taggart series. As in, series talaga siya kasi napakaraming books niya. Nakita ko yung word na Scotswomen and an Englishman. Like, sold! Enemies to lovers. I like it. Bye. Yun. So, the next is itong Love Only Once by Johanna Lindsay. Kung matagal ka nang nagbabasa ng historical romance or baguhan ka pa, for sure narinig mo na yung pangalan ni Johanna Lindsay. Marami po siyang nasulat na libro. This book is the first book sa Mallory and Anderson series. And this series has 12 books overall. Si ate girl mo, na-abduct siya ng lalaki na to. Kung bakit, hindi ko alam kung anong trip niya. Abangan natin kasi hindi ko alam. Wala nakalagay sa synopsis kung bakit niya inabduct si ate girl. So, baka yun yung main plot ng story. Yung reasoning niya kung bakit niya kinidap yung babae. Alam ko pinakawalan din niya. So, the next book naman is itong Thunder Rebel ni Johanna Lindsay. So, this is the second book sa Mallory and Anderson series. So, itong book na to, meron din siyang Marriage of Convenience. May term na nakakademonyo sa akin. Oh my gosh. So, our female lead is a Scottish heiress that needs the safety of marriage. Kasi, hindi lang siya mayaman, maganda pa siya, tapos may mataas pa siyang posisyon. So, maraming naghahabol sa kanya ng mga lalaki na hindi maganda ang intention sa kanya. So, syempre, meron din yatang contract marriage. Marriage of convenience and contract marriage, I'm in. Let's go. And the last book for this book haul is itong Gentle Rogue by Johanna Lindsay. So, this is the third book sa Mallory and Anderson series. So, our female lead will disguise as a cabin boy. Kasi nag-board siya sa ship. Kasi, di ba, may mga kasabihan nga na pag may babae sa ship, malas daw. So, para hindi siya siguro mapaalis or walang mangyari sa kanya masama. So, she disguised herself as a boy. Gender bender rules! Let's go! Cross-dressing, I like it. I mean, bubuksan pa pala ako crazies. Last. Di pakiko nga yun. Salaw. Oh! Thank you! Pakiko yung cutter dun sa likod mo. So, ito pala, crazy. So, natuklasan ko to sa TikTok. So, dahil bare months na, taglamig na, kailangan ko nito. Kasi baka amagin yung books ko, or what, baka kumulubot siya. Nalaman ko to sa TikTok.
Gusto ko sana iligtas yung ano. Gusto ko pong iligtas yung bubble wrap kasi ginagamit ko siya pa nagbebenta ko ng books din. I'm sorry, hindi talaga ako magaling magbukas ng package. Mahilig talaga ako magtipid ng packaging, guys. Kahit din sa gift wrapper, maingat ako. Takot din ako, guys. Takot ako mag-ano ng gupit-gupit. Kaya usually, mas gusto ko magbukas ng package gamit yung kamay ko kasi takot akong masugatan. Maraming scotch tape, guys. Ay, hit na hit ko talaga yung maraming scotch tape. Pero understandable naman kasi maraming nagnanakaw ngayon ng packages. Naku, may kikwento ko sa inyo sa mga next book haul ko. May nangyari, guys. As in talaga. Kinakainisan ko siya sobra. And that happened to me for the first time ever. Ever. Kasi yung ibang package, malalaman yung package kung intentionally siyang binuksan or accidentally lang talaga dahil lang sa pag-handle ka nasira. Ito na. So, I bought this from Shopee store sa Blaze. Ano to 6 pieces. Bala ko talaga bilhin 20. Kaso nga lang, ito lang nasa budget ko. So, oh my gosh, look guys, ayan. Excited ako para dito. For my books and for my room. Akin lang to. Hindi ko siya mabuksan. Buksan natin dito sa taas. Boy, now. Boy, I know the feels. Every time na bibili ako niyang new books, I got the feels. So, oh my gosh, look at this. I like this. So, ito siya. So, ito yung Micro Magic Dehumidifier. So, binili ko yung promo yung by 3. Micro Magic yung isa. Tapos ito naman. Bakit paras Micro Magic? Ang daya naman. Binili ko yung isa Blaze eh. Bakit yan? Nandito yung resibo. Ang daya naman. Pero I'm so sad. Bakit Micro Magic parehas? Ang in-order ko is yung brand na Blaze, yung isa. Gusto kasi matry ko ng mas maganda. Ay, na-disappoint ako ng mga 99%. Hindi dito in-order ko. Pero para sa masarang dehumidifier, so okay na naman siguro. Mali talaga guys, yung binigay sa akin. Ito yung order ko. Yan. So, isa Micro Magic. In order kong brand. Yung isa Blade. Magkaibang in order ko. Feeling ko pinabayaan na nila kasi magkaparehas yung presyo. Buti lang parehas yung presyo na in order ko guys. Kung magkaiba sila ng presyo tapos anyway, 4 stars. Kasi gusto ko kung ano in-order ko, yun yung ibibigay sa akin. Blade naman, first time ko bumili sa inyo, ba't ganito? Buti lang, hindi marami binili ko. Yung binili ko lang yung ito. Yung pinaka-unti. Pero, malaki to eh. Meron mas maliit dito. Dapat na siguro binili ko muna para trial. Sisip-sipin nyo yung moisture from the air. So, para hindi siya dumiretso sa box nyo and everything. Dito siya. Lalagay ko siya dito sa shelf ko. Tapos sa taas. Tapos doon, lalagay ko yung iba. Ito. Nalagay ko tong tatlong na. So crazies, I hope you enjoyed this book haul video with additional unboxing ng dehumidifier na nalaman ko sa TikTok. Thank you sa mga book talkers na nag-recommend dito. Big help. And kung hindi niyo pa alam, crazies, nang may book talk na rin po ako. I'm so shy, pero follow niyo na rin ako sa book talk kung meron kayong TikTok. Same name din, Crazy Colorful Roan. Marami na rin ako na post sa videos doon. 12 seconds later. Again, I hope you enjoyed watching this video. And pag gusto nyo pa ng mga book haul videos at other videos, please click the like button. At kung meron ka suggestion, recommendation, mga videos, please comment below. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button because it will be a really big help for me and my channel to grow more. And please don't forget to click the notification bell button so you can be notified if I posted another video. Please don't forget to read more and live more and always be safe as always. And again, crazies, thank you again for watching. And please don't forget to follow my book talk. Follow lang kayo sa TikTok ko, guys. Thank you again for watching. Bye-bye. Bye-bye.